Ang ikaapat na bahagi ng misteryo sa Villa Soledad. Ang bahaging ito ay nagsimula kung saan sinubukang pakalmahin ni Gabriel si Nona. Baka trabahador lang yun ni tita. Trabahador? Bakit siya nandun sa kwarto? Tanong ni Nona. Nagpikit balikat si Gabriel. Sabay silang lumakad papunta sa isang kanto malapit sa bintana. Tinitignan ng magpinsan ang mga trabahador mula sa bintana. Gabriel, alam mo di naman mukhang trabahador yung mama, sabi ni Nona sa pagitan ng mga buntong hininga. Habang nakatingin sila sa bintana, may biglang nagsalita. Anong tinitignan nyo dyan? Sabi ng isang bagong boses. Naisip ni Nona ang lalaking nasa kwarto. Hindi siya makagalaw sa sobrang kaba. Dahan-dahan naman lumingon si Gabriel para tingnan kung sino ang nagsasalita. Isang bagong mukha ang nakita ni Gabriel. Nakangiti ang lalaki sa kanilang dalawa. Sa likod ng lalaki, nakasunod na naglalakad sina Tita Jovi at Lola Ellie. Oh, nakilala niyo pala si Tito Ramil, sabi ni Tita Jovi sa kanila. Gabriel, Nona, ito si Tito Ramil. Kasosyo ko sa negosyo. Pinagpatuloy ni Tita Jovi ang kwento. Hello po, halos magkasabay na magsalita sina Gabriel at Nona. Lalong lumaki ang ngiti ni Tito Ramil. Kumusta? Masaya ba rito? Nakangiting tanong ni Tito Ramil. Opo, sabay na sagot ng dalawa. Ang ganda po ng silid-aklatan at malambot pa ang kama, dagdag ni Nona. Tita, kasosyo rin ninyo ba yung lalaki? Tanong ni Gabriel. Isang lalaki? Kumunot ang noon ni Tita Jovi. Yung nandun po o? Ngumuso si Gabriel sa kwarto pinanggalingan nila. Pagkaturo ni Gabriel sa kwarto, biglang lumabas ang lalaking nakilala nila. Kung ganoon nakilala nyo ang kapatid ko. Gabriel, Nona, ito naman si Tito Mikey nyo. Tumingin ng diretso si Tito Mikey sa dalawang bata. Hindi ito ngumiti o kumaway. Lalong nagtago si Nona sa likod ni Tito Ramil. Hello po, sabi ni Gabriel. Taas na sana niya ang kamay para kumaway pero binaba na lang niya. Hindi man lang siya tinignan ni Tito Mikey. Dire-diretso naglalakad si Tito Mikey. Sinubukan siyang harangin ni Tita Jovi. Uy Mikey, mag-hi ka naman sa kanila. Apo sila ni Lola Ellie. Ayan si Lola Ellie oh. Tinuro ni Tita Jovi kung saan nakatayo si Lola Ellie. Hindi nagsasalita si Tito Mikey at dumiretso kay Lola Ellie. Kinuha niya ang kamay at nagmano rito. Kumusta ka Mikey? Tanong ni Lola Ellie. Tumango lang si Tito Mikey at lumapit muli kay Tita Jovi. Sa sobrang pagtataka, tumapit si Gabriel kay Nona at bumulong. Ang sweet naman nito, talagang kapatid ba ni Tita Jovi? Bago pa makasagot si Nona, lumapit na si Lola Ellie sa kanila. Hay, mga bata, sige na mauna na kayo. Nalibot niyo ba ang buong bahay? Ipagpatuloy niyo na, sabi ni Lola Ellie sa kanila. Mula sa kanilang pwesto, kitang-kita ni Nona at Gabriel kung paano mag-usap si Tita Jovi at Mikey. Hindi nila maintindihan ang sinasabi pero alam nilang nagtatalo ang dalawa. Namumula ang mga mukha ng dalawa at lumilitaw ang mga ugat sa kanilang leeg habang palakas ng palakas ang kanilang boses. Umalis sina Gabriel at Nona at iniwan ang mga matatanda. Bakit kaya sila nag-aaway? Tanong ni Gabriel. Hindi man sigurado si Nona sa pinag-aawayan. Napaisip pa rin siya na sana magbati na sila. Panig-panao sila sa napakalaking hagdan ng Villa Soledad. Hinihingal ang dalawa ng makabalik sa kanilang pinanggalingan sa tapat ng silid-aklatan. Gutom na ako, ikaw? Tanong ni Gabriel kay Nona. Sandali lang, kukunin ko lang yung libro ko rito. Sagot ni Nona habang tinutulak ang mga malaking pinto sa silid-aklatan. Tumayo si Gabriel sa labas ng kwarto at naghintay. Maya-maya pa, bigla siyang nakarinig ng sigaw. Nainis na pumasok si Gabriel sa loob ng silid-aklatan. Nona, nandyan pa ba si Manong June? Magagalit na yan sa'yo. Palagi ka na lang sumisigaw pag nakikita mo siya. Nang makita ni Gabriel ang loob ng silid-aklatan, bigla siyang napalunok. Hindi rin siya makapagsalita sa sobrang gulat. Nagkalat ang basag na salamin at bubong ng sahig. Nasira ang eskaparate ni Tita Jovi.
Wala na ang watawat at pera na nasa loob. At dito po nagtatapos ang ika-4 na bahagi ng ating kwento. At abangan po natin ang sumusunod na bahagi ng ating kwento at ating malalaman kung bakit may sira sa loob ng silid-aklatan.